Nagbabalaho ang Kamara de Representantes na mahigit 1 milyong Pilipinong mawawalan ng access dun sa life-saving emergency care kapag ipinatupad ang budget cut dun sa programang MyFIP. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Nagbabala si House Appropriations Chairman at Nueva Ecija Representative Micaela Sansing na mahigit 1 milyong Pilipino ang mawawala ng agarang life-saving emergency care kung bawasan ang pondo ng Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP sa 2026 budget. Ayon kay Sansing, noong 2025, nasa 3.3 million beneficiaries ang natulungan ng MAIFIP sa pondong 41.2 billion pesos. Karamihan niya sa tinutulungan ng MAIFIP ay mga pinakamahihirap na Pilipino. Iminungkahi ng Kamara ang 49.2 billion na pondo para sa MAIFIP habang 28 billion naman ang panukala ng Senado. Sa Bicameral Conference Committee, nagkasundo ang dalawang kapulungan na itaas ito sa 51.6 billion pesos. Ayon kay Deputy Speaker at Ilocos Sur Representative Christine Tingson Nihan, mahalaga ang MAIFIP sa pagpapatupad ng universal healthcare dahil pinupunan nito ang kakulangan ng insurance coverage tulad ng PhilHealth. Dagdag pa ni Palawan Representative Jose Alvarez na direktang napupunta sa mga ospital ang pondo ng MAIFIP bilang bayad sa gamutang ibinigay at hindi dumadaan sa mga politiko. Nananawagan naman si Negros Occidental Representative Javi Benitez na ilipat ang sistema ng tulong mula sa patronage-based patungo sa institution-based approach upang mas mapalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan. Samantala, tuloy ngayong araw ang BICAM hanggang bukas kung saan target maratipika ang BICAM report sa darating na December 22, 2025. Kumpiyansa naman si Representative Sansing na maayos nila sa BICAM ang budget ng Department of Public Works and Highways. Pakinggan natin si Representative Micaela Sansing. Senator Win and our counterparts in the Senate that we want the BICAM meeting to push through today. Gusto po namin talaga matuloy ito. Tulad nga po na sinabi ko, gusto po namin araw-araw kasi napaka-tight po nung timeline natin. Kailangan po natin matapos. Ang target po natin ma-ratify yung budget ng December 22. At para po mangyari yun, kailangan po talaga araw-araw tuloy-tuloy po tayo. Ang maganda po, ako, whenever the communication lines are kept open, that to me is progress. The worst that can happen in a situation like this is that both parties would refuse to engage with each other. So, produktibo naman po kasi nakapag-brainstorm po kami kung ano po yung mga pwedeng posible. Samantala, nananawagan naman si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa PhilHealth na paigtingin ang information campaign tungkol sa mga benepisyaryong maaring makakuha ng mga Pilipino sa ilalim ng National Health Insurance Program. Ayon kay Yamsuan, marami pa ring Pilipino ang hindi alam na otomatiko silang miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Law at hindi rin pamilyar sa mga benepisyaryo o benepisyo tulad ng yakap na nagbibigay ng libreng konsultasyon, laboratory test, cancer screening at hanggang 20,000 pesos halaga ng gamot kada taon. Ibinahagi niya ito sa pagdinig ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget, partikular sa budget ng Department of Health. Sinang-ayunan naman ito ni Senator Erwin Tulfo. Iminungkahi ni Yamsuan ang mas aktibong paggamit ng social media at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa community-based information drive. Binigyang diin niya na kulang ang kaalaman ng publiko sa iba pang benepisyo tulad ng Z-Benefits para sa malulubhang mga sakit. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.